Sinabon sa Senado ang ilang opisyal dahil sa patuloy na operasyon ng e-sabong kahit matagal na itong pinagbabawal. Sa hearing kahapon, ipinakita pa ni Senator Raffy Tulfo ang live na video ng e-sabong na nangyayari sa Central Luzon kasabay ng Senate hearing. Ayon sa PNP, alam nila ito at na-report na raw nila sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng PNP Anti-Cybercrime Group. Sabi naman ng CICC na takedown na nila ito. Katunayan, simula July 2022 hanggang ngayon ay higit 7,000 e-sabong sites ang na-block na nila. Pero mabilis daw talagang gumawa ng ibang online account ang mga operator ng online sabong. Wala raw alam ang PNP kung sino ang malalaking taong nasa likod ng e-sabong. Kaya dito naglitanya si Tulfo at nagbanggit ng ilang pangalan. Sirit na. Ako wala ko Intel fans. Ito galing sa kaibigan kong barbero. Ang sa Region 3 and Region 4 Pineda ang apelyido ng operator niyan. Sa region sa CAR Cordillera Autonomous Region Abra ang apelyido ay Bernos. Buti pa yung barbero ko walang Intel fans, alam. Kayo ang lalaki ng Intel fans yun, hindi alam. Kaya siguro hindi niyo mahuli-huli dahil dun sa mga pangalang malalaki. Mas lumala naman umano ang yan po ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Mas lumala naman umano ang korupsyon sa Pilipinas sa nakalipas na taon. Sa inilabas na 2025 Corruption Perceptions Index o CPI, bumaba ng 6 na pwesto ang Pilipinas na pang 120 na ngayon sa listahan. Nakabase ang ranking sa perceived level ng korupsyon sa public sector ng kada bansa, kung saan binibigyan sila ng score na mula 0 o highly corrupt hanggang 100 o very clean ang kada bansa. Noong nakaraang taon, nakakuha ng 32 points ang Pilipinas na mas mataas lamang ng bahagya sa bansang Myanmar at Cambodia sa buong ASEAN region. Sakto ang survey sa pagputok ng flood control scandal. Inasahan naman na raw ng palasyo ang pagbaba ng skor ng Pilipinas dahil sa pagbubunyag ni Pangulong Marcos sa talamak na katiwalian. Sa ibang balita naman, posible raw na mas dumami pa ang kakulangan sa silid-aralan sa Pilipinas pagsapit ng taong 2028. Sa ngayon, nasa halos 165,000 classrooms na ang kulang sa buong Pilipinas. Pero lolobo pa raw ito dahil mahigit 51,000 classrooms ang inaasahang maluluma na at kailangan ng gibain sa taong 2028. Ayon sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, kabilang sa ugat ng problema ang lumolobong backlog sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Gayon din ang patuloy na kapabayaan at pagkaluma ng mga ginagamit na classrooms sa ngayon. Pinabulaanan naman ng palasyo ang kumakalat na balitang may colon cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-ugat ang balitang yan ng questionin ni Attorney Harry Roque kung gumagamit ba raw ng colostomy bag ang Pangulo na pangkolekta ng dumi. Pero buwelta ng palasyo, fake news ang sinasabi ni Roque. Mas mainam daw na wag na lamang pansinin at paniwalaan ang mga gaya ni Roque dahil malaki raw ang epekto sa ekonomiya ng bansa sa pagpapakalat ng ganitong klase ng peking balita. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.